Ang pelikula ay itinakda sa isang payapang baryo sa kanayunan ng Danvers, Ukraine. Doon nakatira ang mag-asawang sina Mykola at Nastia, na inaasahan ang kanilang unang anak. Namumuhay sila ng simple at may pagkakaisa sa kalikasan, at kilala bilang unang residente sa lugar na nagtayo ng eco-friendly na tahanan. Si Nastia, na isang bihasang artista, ay mahilig gumuhit at magukit ng kahoy. Inukit pa nga niya ang isang maliit na estatwang anghel para kay Mykola, na sumasagisag sa proteksyon at pagmamahal. Si Mykola naman ay isang guro sa paaralan na may hilig sa matematika, pisika, at ekolohiya. Araw-araw siyang nagbibisikleta papunta sa paaralan, isang simpleng pagpapakita ng kanilang pinahahalagahang uri ng pamumuhay. Good morning. Good morning, Terrace. Ngunit ang payapang buhay na iyon ay malapit ng maguno dahil halos walang akses ang kanilang bahay sa mga elektronikong kagamitan. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas ng kanilang tahimik na baryo. Hindi ito nalaman ni Mykola hanggang sa masulyapan niya ang telebisyon sa paaralan, at doon niya nalaman ang nakakagulat na balita. In Kyiv, where a series of bloody clashes with the Berkut Special Police saw the killing of over 100 protesters. In response, President Yanukovych fled the country and was unanimously voted out of office. His calls for Russian intervention culminating in the invasion and occupation of Crimea. Velocity is a physical quantity. Nagpatuloy ang buhay sa silid-aralan, ngunit nararamdaman na ang pagtaas ng tensyon. Isang estudyante, si Ivan, ay nagsimulang tretuhin si Mykola ng may pagkamuhi, itinuturing siyang kakaiba. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Mika, naniniwalang mas makapangyarihan ang kapayapaan at kabutihan kaysa sa puot. We both know. You don't belong here. Buray, we're across the line. Roger. Chevron's off. I got it. Nicola! Thank you. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakita ni Mykola ang ilang sundalo na nakatayo sa gilid ng kalsada ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Gayunpaman, pagdating niya sa paaralan ay tila nakakakilabot ang katahimikan. Pinatunayan ng telebisyon ang kanyang kutob, nagsimula na ang pagsalakay ng Russia. Nagmadaling umuwi si Mika, puno ng takot, ngunit huli na ang lahat. Nasa leke na ng mga sundalong Ruso ang kanilang bahay. Binugbog si Nastia at dinakip si Mika habang sinusubukang ipagtanggol siya. Get your goddamn hands off her! No! Don't touch her! She's pregnant! He's my husband! Look at her face! She's definitely a spy! No! Nang makumpirma ng mga sundalo na hindi sila especially iya, sinunog nila ang bahay at naghanda ng umalis. Ngunit si Nastia, sa huling akto ng paglaban, ay bumato ng bato sa kanila. Agad siyang binaril ng isang sundalo. Bumagsak si Mykola, humahagulhol, niyayakap ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa habang nasusunog ang kanilang tahanan sa likuran nila. Makalipas ang ilang oras, natagpuan si Mykola ng dalawang miyembro ng Ukrainian militia at tinulungan siyang ilibing si Nastia. Here. Dinala nila siya sa kanilang base, ngunit sila'y nagdududa at inakalang baka isa siyang especially iya. Doon ginawa ni Mykola ang isang desisyong magpapabago ng kanyang buhay. Nais niyang sumali sa militar. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa matinding dalamhati at paghahangad ng katarungan. Determinado siyang palayasin ang mga mananakop mula sa kanyang bayan. Nagsimula ang isang bagong kabanata. Mabangis ang pagsasanay sa militar. Bilang isang mapayapang tao na kailanmay hindi pa humawak ng armas, nahirapan si Mykola sa pag-assemble at pag-disassemble ng rifle.
Tinawanan siya ng kanyang mga kasamahan nang ipahayag niya ang napili niyang codename, Raven. Ngunit hindi siya umatras. Mas pinagsikapan pa niya ang pagsasanay kaysa sa iba, hindi kailanman binitiwan ang maliit na estatwa ng anghel, ang huling alaala ni Nastia. You can call me Raven! The pacifist died already, Commander, sir! The war's gonna be over while you're still bumbling around! Lumipas ang mga linggo, binuksan ang isang sniper training program, at dahil kakaunti ang voluntaryo, naghahanap ang militar ng rekruta. Bagamat pinagtawanan muli, lumapit si Mika. Upang patunayan ang sarili, binuo at binaklas niya ang isang AK-47 nang nakapiring sa loob ng wala pang 20 segundo. Готовий? Чоли! Unti-unting nagkaroon ng respeto sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanyang background sa physics at math, naging mahusay siya sa teorya ng sniping. Mabilis niyang nakukwenta ang distansya at direksyon ng hangin. Ngunit mahirap ang praktikal na pagsasanay dahil sa luma at di magandang kagamitan. Gayunman, hindi siya sumuko. Sa huling pagsubok, ginamit niya ang liwanag ng flare upang sukatin ang distansya at nagpaputok sa kadiliman, direktang tinamaan ang target sa gitna. +3, Ворон. Pumasa siya ng may pinakamataas na marka at naitalaga sa isang elite unit. Sa kanyang unang misyon, inatasan ng grupo ni Mika na bawiin ang isang checkpoint mula sa mga puwersang Ruso. Tahimik silang pumasok sa lugar at naghintay ng tamang pagkakataon. Nang dumaan ang 2 sibilyan at inabuso ng mga kalaban, agad na umatake ang grupo ni Mika. Napatay nila ang mga sundalo at iwinagayway ang watawat ng Ukraine bilang tagumpay. 2 up. You count down. 3, 2, 1. I have him in my sights. Target down! Clear! Congratulations on your first mission. Pagbalik sa base, binisita ni Mikola ang dati niyang paaralan. Dati itong pawn ng halakhak, ngayon ay isa na lamang alikabok na alaala. Doon niya natanggap ang malungkot na balita, isa sa kanyang mga kasamahan ang pinaslang ng sniper ng Russia. Lalo pang lumalim ang sakit at galit sa kanyang puso. Sa kasunod na misyon, nagtanim sila ng mga pampasabog sa kagubatan at naghintay ng mga kalaban. Ngunit pagdating ng sandali, nag-atubili si Mikola, isa sa mga sundalo ay si Ivan, dati niyang estudyante, ngayon ay nasa uniforme ng Russia. Ngunit nang ibigay ang utos, pinasabog niya ang mga pampasabog, pinulbos ang buong squad, kabilang si Ivan. Good job. Sabi ng kanyang kapitan. Pinili ni Ivan ang landas niya. Who's Ivan? My former student from Horlivka. He made the choice himself. As did I. Habang nagpapahinga sa pagitan ng mga labanan, lalong naging malapit si Mikola sa kanyang kapitan. Nagbahagi sila ng mga kwento. Ipinakita ng kapitan ang larawan ng kanyang mga anak, hindi pa raw niya nasasabing isa siyang sundalo. Ipinakita naman ni Mikola ang estatwa ng anghel, ang huling alaala ni Nastia. Di nagtagal, naghanda ang unit ni Mika para sa isa pang malaking opens iba. Ngunit sa pagkakataong ito, nawalan siya ng kontrol nang makita niya ang lalaking pumatay sa kanyang asawa, kasama sa mga kalaban. Hindi na siya naghintay ng utos. Pumutok siya ng baril, napatay ang lalaki ngunit nalantad ang kanilang posisyon. Gumanti ang mga Ruso at napatay sa gulo ang kanilang kapitan. Target is hostile. Mode green. I can make the shot. Negative. Keep observing.
Oh, Green, I can make the shot. Down. Sniper at 10 o'clock. First is down. Sa ilalim ng ulan ng mga bala, hinayla ni Mikola ang katawan ng kapitan palayo sa peligro at nakaligtas sa kabila ng lahat. When there's actionable information, I'm making inquiries at the top. You, who deals with it? We have to go. Bilanggo ng kanyang konsensya, nagsimulang mag-solo mission si Mikola, pinapatay ang mga target ng kalaban hanggang sa siya'y masugatan. Respond. Where are you? Gotcha, bitch. Habang nagpapagaling, natanggap niya ang mahalagang impormasyon, natukoy na ang sniper ng Russia na pumatay sa kanyang kapitan. Ang pangalan niya ay Sari, kilalang pumapatay ng mga sundalong Ukrainyano at nagpo-post ng mga video online upang maghasik ng takot. Russian sniper, call sign Sari. He's already killed 5 of our snipers and 3 machine gunners. Works with a 12.7 over long distances, mostly 1.5 kilometers. Bullets are wide-ranging. He publishes his videos to demoralize us. In one of these videos is our cap. 2 days ago, one of our same kind of bullet right here. They've made camp. Well, fuck them. Bury him under 10 tons of that shit. Raven, you're local. Explain it to him. The plant contains pressurized chlorine storage. Environmental disaster. We can't damage the cylinders. Fuck. Sniper himself is likely nested in the warehouse with the chlorine. First sniper pair takes the first hostile. There are 8 hostilities in the territory. The second and third, 2 and 3. The final targets, our task is simply to clear access to the compound. Get ready. Raven, ready? I'm ready. Sa loob, muling nakaharap ni Mikola ang sundalong minsan nang nagsunog sa kanyang tahanan. Hindi siya nagdalawang isip, pinatay niya agad ito. Sumunod na ang pinakahuling labanan. The pacifist should have shot you when I had you. We're ready to go. Report. First ready. Second ready. Third ready. Fourth ready. Target sighted, code is green. Countdown. 1. The one firing. Damn it if I know. Morons just spraying bullets. Raven, go. Plus, group report. Come in. Group report. No connection with the group. Report to me. Bure, update. What's the
situation? At a 200. What happened? Sniper. Return to your position. Guard the entrance. Got it. Nagbalik si Sari sa kanyang pwesto at natagpuan niya ang estatwa ng anghel, isa pala itong patibong. Lumitaw si Mikola at inatake siya gamit ang kutsilyo habang isang granada ang sumabog at pumatay sa mga kasama ni Sari. Habang dumarating ang mga reinforcement ng Russia, ginamit ni Mika ang radyo ni Sari upang magpadala ng nakakakilabot na mensahe. Pagdating ng mga truck ng kalaban, biglang umatake ang puwersa ng Ukraine at winasak ang mga ito. Sa wakas, binisita ni Mika ang puntod ni Nastia. Inayos niya ang nakalaylay na krus at tahimik na tumayo sa harap ng pag-ibig ng kanyang buhay. Stay with me always. Bagamat nais niyang manatili, alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Kailangan pa niyang lumaban, para sa kanyang bayan, para sa alaala ng kanyang asawa, at para sa lahat ng nalaglag. Ang digmaan ay walang pinipiling biktima. Winawasak nito ang tahanan, ang katahimikan, at ang mga pangarap. Ngunit kahit sa gitna ng putukan at pagdanak ng dugo, may mga pusong nananatiling tapat, sa bayan, sa dangal, at higit sa lahat, sa pag-ibig. Maaaring mapatay ng digmaan ang katawan, pero hindi nito kailanman kayang sirain ng isang pusong umiibig ng totoo. Ang pagmamahal ni Mikola kay Nastia ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo, at sa tuwing siya'y bumabagsak, alaala niya ang nagsisilbing lakas para bumangon. Dahil sa dulo ng bawat putok, ang tunay na layunin ay hindi lang manalo, kundi ang mailigtas ang alaala ng minamahal.